Good morning. Dito ako ngayon sa Israel kung saan bansang pinagtatrabuhan ng asawa ko. Nagluto ako ng yan guys. Sinangag. Nagluto ako ng sinangag. Then ito yung babaunin niya mamaya. Ready ko na adobo. Request niya adobo babaunin niya sa trabaho. And then ginawan ko siya ng tinapay na may palaman na itlog. Babaunin naman din niya para sa kanyang merienda. Ito guys. Tinapay with egg. Ang merienda niya mamaya sa trabaho. Tapos baon, prepare ko na yung babaunin niya pasok sa trabaho. Tulog pa siya, mamaya ko lang siya gigisingin pag ano na para kumain. Ayan, tapos na yung niluto kong sinangag. Okay, nakapagsaing na rin ako kasi magbabaon siya ng kanin, ulam. Dahil doon sa trabaho nila guys, syempre, alam mo naman mga Pinoy, ayaw nila ng hindi sila satisfied sa pagkain ng mga taga dito, ng hindi pagkain Pinoy, di ba? Grabe yung trabaho nila, so dapat may baon sila para mabusog kasi pag doon, hindi nila gusto yung pagkain kasi nga, pagkain Israeli, syempre, ayun, kaya nagbaon sila. Ngayon nandito ako ang gumising ng maaga para mag-prepare ng kanyang babaunin at kakainin. Kaya niya ako pinapunta dito guys. Charot. Hindi kasi guys, pinapunta niya ako dito kasi in-invite niya ako dito para may kasama sa Pasko at New Year dahil yung mga kasama niya dito sa bahay ay mag-uuwian. Nag-uwian na yung iba. Yung isa sa Friday pa. Siya lang mag-isa dito may iwan sa bahay. Nakaramdam siguro ng lungkot. Homesick. Kaya sabi niya, punta ka kasi try mo nga ako makalusot kasi immigration. Ayun, sa awa ng Diyos, nakalusot naman ako sa immigration at nakarating ako ng maayos dito sa Israel. At nandito na ako sa Israel. Dito naman ako magluluto, maglalaba. Ayan guys, naglalaba na ako. Sinimulan ko nang maglaba dito guys. Tumayo lang pala ng Israel para maglaba, magluto, maglinis. At naglinis na rin ako ng kanilang apartment. Ayan nilinis ko na. Nung pagdating ko dito guys, hindi ganito. Diyos mio, kasi palibhasa, puro lalaki, di ba? Mga lalaki kasi nandito. Kaya, syempre, tsaka mga pagod na sa trabaho, wala na silang time maglinis, mag-ayos ng tinitirhan nila. Kasi mga pagod na. Minsan, syempre, yung ilinis nila dyan, ihiga na lang nila kasi sobrang pagod sa trabaho. Kaawa nga kasi sila, diba? Kasi pagdating galing sa trabaho, magluluto pa sila, ganun. Kaya kung pwede lang dito na ako, kaya lang hindi pwede. Hanggang lang ako dito, January. 2 months lang yung vacation ko. Kasi kung ginawa kong 3 months guys, baka hindi ako pinayagan ng immigration kasi pag magdududa sila, baka sabihin mag-a-apply ako dito. Grabe na nga yung panggigisa sa akin sa immigration. Kasi magbabakasyon daw ako kasi wala naman akong trabaho. Bakasyonista, walang pera. Kasi siyempre naisip nila, wala tong pera, ibig sabihin to dito, baka mag-apply, di ba? Ganun. Isawa ng Diyos, hinipo ni Lord yung puso nung taga-immigration, kaya ako nakapasok, pinayagan niya ako. Grabe yung dinanas ko guys, sa Pilipinas pa lang. Grabe na yung interview.
Tapos pagdating dito lalo na. Mabuti at kumpleto naman yung papel ko. Tsaka yung mga papers ni Mister, kumpleto naman. Na binigyan niya ako ng mga copies. Ayun, mabuti at Tapos, yun yung mga contact number. Dapat may ilalagay na contact number sa trabaho. Kasi tatawagan nila yun. Iko-confirm kung totoong nagtatrabaho nga dun. Kung kilala nga yung asawa ko na doon nagtatrabaho. Tinawagan, 2 tao yung tinawagan niya. Para ayun, mabuti lang. Nakalusot ako. Kasi merong mga na-offload na nakalusot sa Pinas. Pagdating dito sa Israel, hindi nakakalusot. Kaya pinapabalik nila. So, sayang, diba? Sayang yung pera. Kasi bago ko pumunta dito, kailangan mo na bumili agad ng ticket na balikan na ticket. So, ang mahal-mahal. Kaya talagang puspusan yung dasal ko, guys. At syempre, yung mga English sa nating barok. Barok din naman sila mag-English. Kaya okay lang yun. Parang problema yun sa kanila. Mahalaga na unawaan, nagkakaunawaan. Dyan lang naman sa atin mga perfectionist sa English, di ba? Masyadong magagaling ang Pinoy sa English kasi. Pero dito guys, hindi naman mahalaga yung nakakapagsalita ka kahit basic English lang. Kasi ganun din naman sila, hindi naman sila bihasa sa English. Kaya okay lang yun, pare-pareho lang kami mga barok sa English. Nagkakaunawaan naman, yun ang importante. Ayun guys, that's all for today's video. Tapusin ko kasi maghuhugas pa ako. Tapos na ako magluto. May sinaing na ako. Ayun guys, nakapagsaing na ako. At ito mamaya, ito yung ulam namin kagabi. Mamaya, ayun. Mamaya gagataan ko siya with kalabasa, mamaya hapunan. Yun. Tapos, ayun na, naka-ready na yung kanyang ulam. Nababaunin. Lalagay ko na lang ito sa lalabaunan niya. Then, may kanin na. May sinangag na pang almusal. Ito. Nakapagsangag na ako. Yummy. Diba? Mabawas-bawasan yung kanyang gagawin ngayong araw. Sa loob ng 2 buwan. Dahil nandito si Yaya Ayan. Ang filingera. Okay guys, bye-bye. A few moments later. Hello guys. Naka-jacket ako guys kasi malamig. Alas 12 ng tanghali dito. Alas 12 ng tanghali dito. Ayan Pero super lamig. Naglalaba ako. Hello guys! Magsampay lang muna ako ng aking nilabahan. Kasi andito ako ngayon guys sa Israel. Dumayo ako dito maglaba. Nanawa na ako maglaba sa Pinas guys. Dito naman tayo sa Israel. Maiba man lamang ang ating labahan. Okay. Sige sampay na ako. Okay. Bye-bye. Manood kayo. Tara, dali. Samahan niyo ako magsampay. Yung nga pala guys, kaya nakaganito ako. Alas 12 dito ng tanghali. Pero super lamig. Kaya ayan, balot na balot ang lola nyo. So nga pala guys, nalaglag doon sa sampayan ng kapitbahay. Pero dito kasi guys, kapag may nalaglag kang sinampay sa kanila, ibabalik nila yan. Nilagay nila doon sa tapat ng yan, tawag yan. Tapat ng pinto. Sasampay nila doon sa may hagdan. Kaya nakakabalik pag may nalaglag. Tapos, buwaba ako doon kanina kasi nalaglag yung sa lupa, yung sinampay kong damit. Sa lupa nalaglag kaya dinampot ko kasi walang nakuha nung baka itapon lang nila. Akala nila basahan yung damit ko. Diba? Kaya kinuha ko ito.
Tuyo na to eh. Ano ko na naman mo. Ayun guys, nakapagsampay na ako. May isang salang pa ako doon sa washing. Last na yun. Mga uniform na pantalon ng asawa ko sa trabaho. Ayan dito lang sa... Yan ang mahirap dito guys, mga apartment kasi wala kang sampayan na maganda. Kaya nasa loob ng bahay ang sampay. At ito, gumawa nga ng paraan sila na magkaroon ng sampayan dyan para kahit papaano ay maarawan man lang yung kanilang mga damit. Ayan guys, kaya lang dapat may ipit dahil mahangin, medyo mahangin dito ngayon. Kasi kapag walang ipit, ganyan, sipit ng sampay, ng sinampay ay nalalaglag doon sa baba. Kanina nalaglag yung damit ko doon. Bumaba pa ako para kunin kasi baka itapon ng tagalinis dito. Akala basahan yung damit ko. Diba? Ayan. Tapos nung nakaraan may nalaglag yung asawa ko na sinampay din yung punda. Nalaglag din sa kabilang sampayan sa baba. Sunod na sampayan sa amin. Pero binalik niya. Nilagay dun sa may harap ng pinto. Hindi naman sa lapag. Sinampay nila dun sa may hagdan doon. Kaya nakakabalik naman dito guys kapag nalaglag. Pag nalaglag doon sa sampayan nila, ibabalik. Kaso yung sa akin kasi dun sa lupa mismo nalaglag. Kaya hindi makakabalik. Isipin nila baka tinapon or ganyan. Hindi nila alam kung kanino ibabalik. Kaya kinuha ko kanina doon. Bumaba ako. And guys, ito ang dito guys. Yan. Aming mga kapitbahay. Ganyan lang guys, kasimple yung mga building dito. Mga apartment yan guys. Ayan. Ganyan lang. Tapos wala kang makikitang tambay. Ayun, may isang naglalakad ako nakita. Pero mostly talaga guys, laging walang tao. Mga labas. Mga nasa loob lang ng bahay ang mga tao dito. Ay, hindi sila mahilig tumambay-tambay. Ayan may park doon. May palaruan. Ayun, may palaruan. Pero walang wala naman naglalaro. Ayun. Diba? Kita niyo. Meron dyan. Tanim sila dito guys. Mataba yung kanilang tanlad. May tanim dito. Ayan ito sili. Ganda na sili nila. Diba? Kasi pag nagano sila sabaw-sabaw, puro lalaki nakatira dito guys, kaya expected na to. Yung dumi. Lalo na guys, yung pagdating ko, grabe. Ang dumi talaga. Apat kasi sila dito sa isang apat kasi isa apartment na to guys. Apat sila dito. Magkakatrabaho. Puro sila Pinoy. Yung dalawa nasa Pinas na. Nagbakasyon sila ngayong December. Vacation nila. Yung isa naman, katabing kwarto namin,
magbabakasyon next, sa Friday na ang bakasyon niya. Kaya may iwan mag-isa dito yung asawa ko. Kaya siguro guys nakaramdam siya ng lungkot dahil mag-isa siya dito. Kaya ako pinapunta. Pasalamat na lang kasi nakalusot ako sa immigration. Kung hindi, sulo talaga siya dito guys. Kung nagkataon na hindi ako nakalusot or hindi ako pinayagan ng immigration dyan sa Pinas tsaka dito sa Israel. Kasi dyan sa Pinas guys, ang inaano nila ay risky raw kasi pumunta dito dahil nga diba sa gera. Pero tahimik nga guys, wala naman, sa awa ng Diyos. Sana wag na, sana okay na, peace na talaga sila sana, no? Sana wag nang tupakin yung kalaban nila. Kasi yung kalaban naman nila ang bumabanat kasi gumaganti lang ang Israel. Ganun yun. Kasi ayaw din naman nila. Kasi gusto kasi lang kunin tong Israel. Kasi 'di ba dito talagang Holy Land. Ika nga. Ang Israel ay Holy Land na tinatawag. Dahil si Jesus ay dito nanirahan. At sa Bethlehem siya pinanganak. Pupunta kami sa Friday. Update ko kayo guys sa Friday. Pupunta kami dun sa pinag-anakan ni Kristo, ni Jesus. Ay, thank you Lord. Ang sarap ng feeling guys. Hindi ko naman talaga to hinangad pero binigay niya na makarating ako dito. At mabisita ko yung mga lugar na pinuntahan niya, pinanganakan niya, di ba? Ay, Diyos ko. Ang sarap. Maraming salamat sa Diyos talaga. Kaya, grabe yung dasal ko guys nung nasa immigration ako. Ay, akala, nung nandito na ako sa Israel lalo. Sa Pinas, hindi ako kinabahan eh. Ewan ko, basta hindi ako kinabahan sa Pinas. Mabait din yung natapatan ko immigration. Mabait din siya, yung immigration officer sa Pinas na natapatan ko. Marami yun kasi, diba? Marami sila. Hindi talaga ako pupunta doon sa, alam kong matapang, hinintay ko doon sa Pero yung gusto kong immigration officer, hindi rin ako doon napunta. Kasi pag may nabakante, tatawagin ka na kasi. Mabuti hindi yung matapang ang tumawag sa akin, yung isa. Ayun. Pero ang tagal guys, bago ako na-approve sa immigration sa Pinas. Kasi nga, nagdadalawang isip. Dahil risky nga raw dito pumunta, hindi raw safe mag-visit or vacation, ganyan. Dahil anytime, pwede ngang tirahin na naman dito ng kalaban. Sabi naman nga ng asawa ko, okay na. Parang 3 months ng peaceful dito. Tahimik na, wala nang alarm. Kasi kapag mayroong padating guys na missiles, nag-a-alarm buong Israel. Buong Israel yan mag-a-alarm. Para maghanda yung mga tao. Pupunta sila sa shelter na pwede nilang pagtaguan in case of emergency. Ayun nga guys, sa awa ng Diyos, nakalusot naman sa Pinas. Kaya lang pinag-waiver ako. Para kung in case nga ano mangyari sa akin dito, ganyan. Kasi kompleto naman ang papel ko. Kaya hindi rin nila ako ma-decline ba or ma-offload, ganyan. Kasi kompleto. Lahat. Talagang prepare ko yun. At talagang nag-aral ako guys. At ang dami kong minimorize. Uminom pa ako guys ng na Memo Plus Gold. Uminom ako ng Memo Plus Gold kasi mahina na ang memory ko. Memory gap na attach. Alam nyo naman, 40 plus na ako. Kaya kailangan ko na ng Memory Plus Gold. At saka kinalawang ng utak ko guys. Na siya, diba? Housewife, nasa bahay, puro ang
Ang naka-record na lang sa isip ko, maglaba, magluto, maglinis, mag-asikaso ng mga anak, kung ano-ano pang mga related sa pamamahay, di ba? Ganun. Yun na lang yung nakano sa utak ko eh. Kaya kailangan ko mag-review. Nag-inom talaga ako ng Memory Plus Gold. Para, kasi sabi maganda raw yun sa utak. Sawa ng Diyos. Effective naman siguro. Kasi na-memorize ko naman yung mga dapat ko i-memorize. Ayun guys, kung may gusto ka talaga, talagang matutupad, mangyayari. Unang-una, dasal. Dasal talaga guys. Unahin talaga natin ang Diyos. Dahil kahit ano-ano natin, kung wala ang Diyos, walang mangyayari sa pagsisikap natin or mga effort natin. Kaya Diyos talaga ang unahin natin guys. And then, saka tayo mag-effort kung ano ang mga dapat gawin para igabay niya tayo. Tulungan niya tayo, samahan niya tayo sa kung saan at kung ano ang gagawin natin, di ba? Ayun guys. Okay, that's all for today's video guys. Bye-bye. Kwentuhan muna tayo guys habang hinihintay ko yung nakasalang kong labahin. Kasi guys, may nagtatanong sa akin kung for good na ba ako dito sa Israel, ganyan. Sasagutin ko ang inyong katanungan. Question and answer portion ba to? Question and answer portion. Okay guys, hindi ako for good dito. Vacation only and visit, ganyan, something like that. Ayun guys. Hindi pwede ako dito, mag-stay. Dahil wala naman akong working visa. Visit visa lang ang meron ako. In-invite lang ako ng mister ko dito. Ayun nga guys, kaya nga yun yung kaya natagalan ako sa immigration dito sa dito sa Israel. Sa Pinas hindi ako pinagdudahan na mag-a-apply ako dito, ganyan, na magti-TNT, ganun. Yung kasi kinakatakutan nila guys, kaya mahigpit talaga sila sa immigration kasi baka mag-TNT, kasi madaming ganun, di ba? Nagti-TNT. Sa Pinas, ang pinag-alala nga nila doon kasi risky nga raw dito mag-visit dahil nga sa giyera. And yun, sa awa ng Diyos, pinayagan nila ako. Pero pinag-waiver ako. Tapos pinasulat ko ano yung reason ko ng pagpunta dito at kung kailan ako babalik ng Pinas. Yun. Para in case nga raw kung anong mangyari, wala silang pananagutan. Diba? Ganun nga lang kasi syempre. Siguro gusto rin nila akong pagbigyan para makapagpahinga naman. Makapagpahinga, pero pagdating dito naglaba. Laba, luto, linis, ganun din. Pero it's okay. Kasi yan ang ating life. At gusto ko rin namang gawin para naman, kasi kawawa guys, yung mga OFW talaga. Yung asawa ko, pag uwi dito, magluluto pa siya. Kung wala ako dito, syempre pagdating niya pagod sa trabaho, magluluto pa, maglalaba, o diba? Pagod na sa pagtatrabaho, tapos mga gawaing bahay kanila pa. Kaya okay sana na nandito ako, kaso hindi ako pwede magtagal dito dahil nga 2 months lang yung visit visa ko. 2 months lang yung niya. Allow naman for 3 months, pero hindi ko sinagad dahil baka nga hindi ako paniwalaan sa immigration pag sinagad ko ng 3 months kasi sobrang tagal na nun, bakasyon, di ba? So, kasabihin, mag-a-apply ako ng trabaho dito. Ayun na nga, 2 months nga lang guys, talagang ginisa na ako sa immigration dito sa Israel. Kasi wala raw akong trabaho, tapos magbabakasyon daw ako 2 months. Sabi niya, tagal-tagal daw ng bakasyon ko, tapos wala naman daw akong trabaho, ganun. Tapos may mga tinawagan siyang tao guys, nag-away-away pa sila. Talagang kasi tinawagan siyang isang siguro mataas sa immigration or whatever, ewan ko, hindi ko alam, basta may kausap siya. Syempre hindi ko naman naiintindihan ang usapan nila, pero nag-aaway na sila guys kasi babae yung tinawagan niya.
Siguro mas mataas sa kanya yun. Babae yung tinawagan niya. Tapos sinabi nga niya siguro na na for vacation ako dito tapos wala akong trabaho, ganyan. Pero yung ibang words nila na unawaan ko. Kasi sabi nung kausap na babae, sabi niya, yung kahit yung ito, housewife, kasi narinig ko sa housewife daw, ganyan narinig ko. Pero sabi nung babae, kahit housewife yan, maraming ginagawa yan, nagluluto yan, naglilinis yan, ganyan. Kaya parang naman yung heart ko kasi na-appreciate niya yung pagiging housewife ko, 'di ba? Kasi bilang babae, naunawaan niya ako. 'Di ba? Ang sarap. Thank you. Oo, gano'n. Tapos, yun kasi yung immigration officer, guys, na nag-interview sa akin, lalaki. Kaya hindi siya makarelate sa housewife. At saka parang binata siya kaya hindi niya kaya hindi niya talaga ma-appreciate yung mga housewife. Ganun. Ayaw niya, guys. Tapos, inaway siya nung kausap niya. Inaway siya. Binagsakan nga siya ng telepono, guys, Kasi ayaw niya talaga pumayag, guys, na magbakasyon ako. Tapos, after nun, binagsakan siya nung kausap niyang babae na tinawagan niya. May tinawagan na naman siyang isa pang lalaki. Tapos yun nga, sinabi rin niya na housewife daw, ganyan. Tapos for vacation, 2 months daw, ganyan. Tapos, payag din yung kausap niya. Alam kong payag kasi, hindi ko man pero may mga words kasi sila, guys, na parang naunawaan ko. Kasi may pagka-Espanyol din, di ba? Parang, din, hawig-hawig din sa ibang salita natin. Tapos, tapos yun. Tapos yung usapan nila nung lalaki, yung pangalawa niyang tinawagan. Tapos balik na naman siya sa akin, tanong na naman, paulit-ulit lang naman yung tanong nila, guys, kasi siguro inaano nila kung magbabago yung sagot mo. Kaya dapat wag pa bago-bago yung sagot mo. At saka kapag tinanong ka on the spot, sagot agad, wag ka mag-iisip. Yung parang nag-iisip ka pa ng isasagot, wag ganun. Dapat pag tanong, sagot agad, ganun. Para nila na hindi ka nagsisinungaling, na hindi mo parang yung sagot mo, yung tawag dito, basta yun na yun, guys. Yun. Tapos tapos yun nga, sabi niya sa akin, paulit-ulit siya, wala kang trabaho, magbabakasyon ka, anong gagawin mo dito? Sabi niya, anong gagawin mo sa loob ng 2 buwan ng bakasyon mo? Wala ka naman trabaho, sabi sa akin. So, sabi ko, mamamasyal ako. Sabi niya, saan ka mamamasyal? Sabi ko, dito sa sa mga biblical places ng Israel. Like what? Sabi niya. Diba? Tapos, sinabi ko, yung mga biblical places dito, ganyan. Mabuti lang, guys, marami ako minimorize sa mga lugar dito. Kaya dapat, guys, yung mga pupuntahan yung lugar, mag-memorize kayo ng mga tourist destination or tourist spot. Ganon, tourist places, ganon ng lugar nila. Para kung tanungin kayo, alam nyo. Ganon. Yun nga, di sinabi ko ganyan. Tapos isimid siya, guys. Isimid siya. Sabi niya, hindi kita papayagan na ang tagal-tagal nung 2 months, sabi niya. Ang tagal-tagal nung 2 months. English yung sabi niya. Tatagalogin ko na lang, guys. Hindi ko na kaya sa English yung mga sinasabi niya. Pero naunawaan ko naman, guys. Tapos hindi kita papayagan na 2 months, sabi. Ang tapang niya, guys, sabi. Ang sungit. Feeling ko broken-hearted siya, guys. Hindi niya, guys, matanggap na asawa ko yung pupuntahan ko dito, guys. Siya, siguro. Siguro break lang nila ng jowa niya. Nadamay pa ako, diba? Tapos yun, guys. Tawag dito? Ayun nga, sabi niya, yun nga, hindi raw siya papayag na sobrang tagal daw noon. Sabi niya, yung mga anak ko daw, nasaan daw yung mga anak ko? Di sinabi ko, nasa Philippines, ganyan.
O, sino daw, bakit iniwan ko, ganyan, ganyan, may anak pala ako. Eh, di syempre, kailangan natin sagutin yun. Ganyan. Tapos, ismit na naman siya, guys. Tapos, sabi niya, sige daw, bigyan lang daw niya ako 1 buwan. Sabi niya, sige, payagan kita 1 buwan lang, sabi niya. Bumili ka ng panibagong ticket mo kasi pag vacation ka, guys, dapat ang ticket mo is balik ka na. May ticket kang papunta dito at dapat meron ka na ring ticket na pabalik. Kaya siya, guys, magastos dahil kailangan mo nang bumili ng ticket na pabalik. Kaya kung ma-offload ka, sayang. Kaya talagang nagporsige ako kasi nanghihinayang ako sa binili naming ticket, diba? Sayang talaga, guys. Ang laki-laki pa naman, diba? Mahal-mahal ang pamasahe papunta dito. Tapos ma-offload ka, pabalikin ka lang. Sayang. Diyos ko po. Pang ilang bang budget na namin ng mga anak ko yun. Naisip ko, Diyos ko, hindi talaga pwedeng hindi talaga ako makapunta dahil sayang yung binili kong ticket. Ilang buwan na naming budget ng mga anak ko sa Pinas yun. Kaya talagang dasal. Sabi ko, habang ini-interview, habang yung sasalita siya, sa isip ko, sa Lord, ipuin mo yung puso niya. Ay, Lord, ipuin mo yung puso niya. Sana pumayag na siya. Ganun talaga yung dasal ko. Tapos tawag dito ayun, sabi niya, sige daw, 1 month lang. Okay lang daw ba sa akin? Sabi ko, sige, okay lang. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, okay lang, sir. It's okay, sir. Sabi ko. Tapos, sigurado ka? Sabi niya, sigurado ka? Okay lang sa'yo? Opo, okay lang. Sabi ko, ganun. In English, ha? In English, sir. In English. Ayun, daw sabi niya. O sige, sabi niya ganun. Sige kung punta ka dun sa ng ticket, bilihan daw ng ticket, bumili na daw ako doon ng ticket ng baguhin ko na raw yung ng ticket ko. Ganyan. Sabi ko, sige sir. Pero alam nyo, paiyak na talaga ako. Pero hindi ko pinapalata na paiyak na talaga ako. Kasi sayang yung ticket na pabalik ko. Oo, sayang. Bibili na naman ako panibago. Ganun. Tapos sabi niya, are you sure? Ayan. Sabi ko, okay. It's okay, sir. Sabi ko, no problem. Tapos guys, bunutan ako ng tinig. Grabe talaga, oh my God talaga ako. Sabi niya, okay, sabi niya, I give you 2 months. Sabi niya ganun. Until January 25. Sabi niya, oh my God, sabi ko, thank you so much, sir. Thank you so much ako, ganyan. Tapos yung pala, lang niya pala ako, guys. Tinest lang niya siguro ako. Tapos, ayun, sa awa ng Diyos. Nandito na ako. Oh my God, thank you, Lord. Ayun, yan ang totoong kwento, guys, ng aking Israel adventure. Ayun, at sa awa ng Diyos ay napayagan ako na makapasok. At ayun na nga. Dali-dali ako, guys. Pag sabi niyang nung pinirmahan na niya yung papers ko, tapos may pinigay siya sa akin na ganyan lang na hindi ko, visit visa siguro yun, yung parang maliit na ID, yun. Pinirmahan niya, bigyan niya sa akin, sabi niya, okay, I give you 2 months, sabi niya, until January 25. Sabi ko, oh my God, sir, thank you so much, sir. Sabi ko, gano'n. Tapos, sabay kuha ako ng mga gamit ko, sabay nakatalikod na ako, sabi ko, God bless you, sir. Sabi naman niya, okay, thank you. Ay, naku, gano'n talaga, guys. Talagang dapat hindi ka magpabarag. Ay, paano tawag na dapat hindi ka maunahan ng kaba or takot. Dapat hindi. Dapat relax ka lang talaga kasi ka talaga, guys. Talagang kung nagsisinungaling ka, mahuhuli ka talaga nila. Alam nila kapag nagsisinungaling ka. Dapat wag ka magsisinungaling. Kung ano lang talaga yung totoo, yun ang sabihin mo. Ganun. Wag ka nang gagawa ng kwento. Wag kang gagawa ng kwento.
real talk sila. Ayaw nila ng paligoy-ligoy ng direct to the point, ganun. Dapat direct to the point ka. Ayaw na nila ng maraming kwento ng yung magkukwento ka pa ng talambuhay mo or whatever. Wag, hindi ayaw nila yun. I-offload ka nila. Kung ano lang yung tanong, yun ang sagot mo. Huwag ka ng mga tuwiran. Kasi kapag nangatwiran ka, lalo silang may inis. Mabad trip sila lalo sa'yo. Kaya ako nung kung sabihin, okay lang, hindi na ako siguro gusto niya yung magmakaawa. Ganun, di ba? Yung, sir, please sir, payagan mo na ako. Ganun, hindi ko ginawa yun, guys. We are Pinay housewife. Charot lang, charot. That's all for today's video, guys. Nasagot ko ang inyong mga katanungan. Bye-bye! Tupi time, guys. Ayan. Ayusin ko yung cabinet ng asawa ko dahil Diyos mio, kain do. Kanina, guys. Hindi ko nakuhaan pala yung before. Ayan, inayos ko na yan. Kanina, grabe. Basta na salpak dyan. Hindi mo na maintindihan na hitsura. Same talaga sila ng mga junakis ko, guys. Ganun, ayan, Ganyan lang yan. Hindi yan mga nakatupi. Pinagsasalpak lang niya dyan. Ganun talaga yata. Karamihan sa lalaki. Pero yung ibang mga lalaki naman maayos naman. Pero may mga lalaki talaga na lalo may trabaho ay wala nang time talaga magtupi at mag-ayos ng kanilang cabinet. Kaya yan, dahil dito naman tayo at ako yung silingirang lola nyo. Ito, tupi-tupi tayo muna, guys. Okay, tapusin ko lang to. Ayan, dami pa. Madami pa akong tutupiin at ilalagay dyan. Ayan, guys, alam nyo na kung anong kasunod na luto na crabs, di ba? Sino nakakarilig dyan pag may mga tira-tirang ganyan ay dyan na uuwi sa kalabasang ginataan.